they could ask for reconsideration of the impeachment court, no? And then that's also a matter that will be resolved by the same impeachment court. But to clarify, no, itong mga dokumento na to, they are not in the possession of the Vice President. They are in the possession of the AMLAC, of the banks, and the BIR. So, kapag ho ito ay granted, itong request for subpoena, ang susunod ho nito, hindi ang Vice Presidente. Ito hong mga institutions na ito ang magsusumite ng mga dokumento na to. Last na po on my part. Tatagdag ko lang, kailangan natin intindihin sa ating taong bayan na ang Vice Presidente ay hindi private individual. Ito po ay mga public records na inaasahan po bilang isang public official ay ibigay niya sa mga ahensyang nangangasiwa dito. So, kung pinag-uusapan po natin dito ay private individual, posible po, no? Ito si Attorney J, posible po din na magkaroon ng certain degree of restriction or confidentiality. Pero pinag-uusapan po natin dito yung kanyang fitness sa pagiging vice presidente. Kung ang kanyang ni-reflect doon sa salin niya ay tugma ba doon sa kanyang binabayarang buwis kada taon. No? So again, it is imperative for the Vice President, knowing that she is the second highest official in the land and a public officer at that, occupies a public office, which certainly, according to the Constitution and many other laws, should be, again, dahil pinag-usapan natin dito, impeachment trial, should be, again, resolved by the impeachment court as an institution that has the exclusive power to request for the records through a subpoena. So, yun lang po yung tatandaan natin at alam po ng taong bayan yun, na hindi po siya individual, na private individual, siya po ay isang public officer.